Magandang araw po sa ating lahat ng mga masugid na tagapakinig sa programa pong ito. Dito po sa ating Snacks Radio. Nandito na naman po tayo para sa ating programang Magmerienda Tayo. At bago po tayo dumako sa ating pagmimerienda, gusto ko muna pong batiin ang isa sa mga nakikinig, si Pastor Noli Panganiban ng Santa Rosa, Laguna. Isa sa mga kaibigan po natin yan na palagian po nating nakakakwentuhan, nakakasyaran, at syempre pa maging sa amin pong mga pag-aaral, kami po ay nagkakaroon ng oras para dyan. At ganoon din po, akin pong binabati si Pastor Teacher Nick Bacani. At siyempre pa, ang atin pong katuwang sa programang ito, walang iba kundi si Brother Algin. Magandang araw sa iyong pakikinig. Okay, para po sa ating nasabing pagbubulay-bulay, para makapagmerienda na po tayo, buksan po natin sa aklat ng mga taga Filipos, Kabanatang 3, mga talatang 8 hanggang 10. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. Hindi lang iyan para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo, Jesus na aking Panginoon. Itinuring kong parang basura ang lahat ng bagay. Makamtan lamang si Kristo at ako na may maging Kanya. Hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ay kaloob sa akin ng Diyos nang sumampalataya ako kay Kristo. Verse 10, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay niya, makabahagi sa mga paghihirap niya, at matulad sa Kanya sa kamatayan niya. Manalangin po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay po ninyong pagkakataon. Pinupuri po namin kayo at sinasamba dahil kayo po ang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, Diyos na banal at pinagmumulan ng lahat ng bagay. Samahan mo nga po kami sa amin pong pagbubulay-bulay sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin. Amen and Amen. Muli po, magandang araw ng Sabado. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagbubulay-bulay sa araw pong ito. Ang ating pong pagtutuunan ng pansin ay tungkol sa pagpapahalaga sa pagkakilala kay Kristo. Sa ating pong mga talatang nabanggit, ito po ay sulat ni Apostol Pablo, na ito po ay kaniyang ipinahayag sa mga taga Filipos kung ano po ang kaniyang mga naging karanasan. Lalo na po kung babasahin natin ang mga unang talata, yung mga previous verses. Binabanggit po doon ang tungkol sa buhay ni Pablo noong una, sa panahong hindi pa niya kilala si Kristo Jesus. At siya po ang number 1 na taga-usig. Siya ang number 1 na nagpahuli sa lahat ng mga mananampalataya upang parusahan dahil sa pagkakakilala kay Kristo Jesus ng mga taong ito. Subalit mapapansin natin, si Pablo na po ang nangungusap ngayon tungkol sa pagkakilala niya kay Kristo. At kung atin pong bibigyan o pagtutuunan ng pansin, nabanggit po ni Apostol Pablo
ang tungkol sa comparison. Comparison ng lahat ng mga bagay na meron siya dati at ang pagkakaroon naman ng pagkakilala kay Kristo. Para kay Pablo, ang mga bagay na meron siya noon ay itinuturing niyang mga basura. Makamtan niya lamang si Hesu Kristo. Ibig sabihin, ipinapakita lamang po sa ating mga talata sa araw na ito na ang Panginoong Jesucristo ay higit na mahalaga sa anumang bagay na meron tayo sa mundong ito na ating ginagalawan. Sa totoo lang, si Kristo naman talaga ang lahat sa buhay. Kung atin pa pong bibigyan ng diin ang bagay na ito, siya naman ang may-ari ng lahat ng bagay na meron tayo sa mundong ito. Subalit ipinapakita sa atin pong mga talata ngayon, kung hindi natin kilala si Jesucristo, lahat ng mga bagay na meron tayo sa mundong ito, kahit yan pang mga bagay na yan ay sa tingin ng tao napakahalaga. Mga bagay na mahalaga at hindi dapat mawala sa isang tao. Tulad ng trabaho, pamilya, mga sasakyan, bahay, mga gadgets, at iba pang mga bagay na maaring taglayin mo. Lahat ng yan ay mahalaga naman. Pero, kung hindi mo kilala si Kristo, nawawalan ng kabuluhan ang lahat ng mga bagay na iyon. Maglalaho ang lahat. Bakit? Dahil sa isang katotohanan na tayo pong lahat ay buhat sa Diyos, nagmula sa Diyos. Lahat po tayo babalik sa alabok itong ating pisikal na katawan. Subalit, ang atin pong espiritu ay babalik sa Kanya. Subalit, ang atin pong kaluluwa, kung mas binigyan natin ng higit na pagpapahalaga ang mga bagay sa mundong ito at hindi natin kinilala si Kristo Jesus, sabi nga dito ni Pablo, bilang Panginoon, mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng mga bagay at mapapahamak pa ang ating kaluluwa doon sa apoy ng impyerno. Medyo mabigat ang katuruan ito pero mababasa natin yan sa banal na kasulatan. Lalo na po kung babasahin niyo po ang aklat ng Gospel, ang Matthew, Mark, Luke, John, mababasa natin ang tungkol sa dalawang lugar na pupuntahan ng tao, ang langit at ang impyerno. Ang langit para sa mga nagpahalaga sa buhay espiritual, pinahalagahan ang kaugnayan kay Kristo Jesus, at ang mapupunta naman doon sa walang hanggang kaparusahan ay ang mga taong hindi kumilala o hindi kumilala kay Hesus Kristo. Mabigat ang katuroang ito, subalit ito ang katotohanan. Kaya ang pagpapasya ay nasa bawat isa, sa bawat individual. Hindi pwedeng magpasya ang sino man para sa iyo. Ikaw mismo. Kaya napakahalaga na atin pong pahalagahan ang pagkakilala kay Kristo. Wala na pong pinakamahalaga pa. At naniniwala ako, once na pinahalagahan natin ito, ang pagkakilala kay Jesucristo, yung mga bagay na meron tayo ay pahalagahan din natin. Lalo nating pahalagahan dahil pinahalagahan natin kung sino ang pinagmulan. Atin pong bigyan pansin ang mga sumunod na mga pangusap ni Apostol Pablo. Sabi ni Pablo, ang nais na ngayon ay lalong makilala si Kristo. Mabuhay sa pagkakilala sa Kanya, sa pagkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Noong pong siya ay hindi pa kumikilala kay Kristo, siya po ay talagang masugid na tagasunod ng kautusan.
Alam naman natin ng tao, may limitasyon. Kahit na ano pang gawin mong pagsunod dyan, at isa sa mga malabag mo dyan, lumabag ka na sa lahat ng kautusan. Kaya dito sinabi ng Apostol Pablo, ang kanyang pagiging matuwid ngayon, kasi noon kailangan mo sumunod sa kautusan para maging matuwid ka. Ngayon ang pagiging matuwid niya mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Anong kinalaman ng pananampalataya kay Kristo para ang hinihingi ng kautusan na pagiging matuwid sa pagsunod ay makamit natin? Napakahalaga po ng tanong na yan. Kung mapapansin po ninyo sa mga talata, lalo na sa mga unang talata sa talatang 8, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na ating Panginoon, the word Panginoon. Ibig sabihin, si Kristo ng ating Master. Sumampalataya tayo sa Kanya, nagtiwala tayo sa Kanya, inilagak natin ng lubos na pagtitiwala sa Kanya. Kaya, dahil siya ang Panginoon, walang ibang masusunod sa buhay natin kundi si Kristo Jesus. Yung pagkilala na siya ang Panginoon. At napakahalaga dahil sa relasyon na meron tayo sa Kanya. Sabi nga sa aklat ng unang Juan, no? Sa unang Juan mababasa natin na hindi naman mahirap sundin ang Panginoon dahil sa pag-ibig. So may relasyon tayo kay Kristo, kaya naman hindi mahirap nang sundin anuman ang sabihin niya dahil siya ang ating Panginoon. So yung pagiging matuwid natin, yung pagiging masunuri natin ngayon sa hinihingi ng kautusan ay hindi sa ganang sarili nating lakas, kundi sa pamamagitan na ni Kristo Jesus. Kaya nga si Pablo, mababasa natin sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Napakahalaga po ng talatang yan. Magagawa niya ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagpapalakas sa Kanya. Kung babasahin niyo po yung mga previous verses ng talatang yan, yan po'y tumutukoy sa anumang kalagayan sa buhay. Anumang pwedeng pagdaanan sa buhay, nagagawa pa rin niyang harapin ito ayon sa kalooban ng Diyos. The secret is ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi ni Pablo, ang kanyang ninanais ngayon ay lalong makilala si Kristo Jesus. The more na tayo po ay lumalago spiritually, lalo pong nagpapakilala si Kristo Jesus sa ating buhay. Hindi lamang po siya kaibigan, hindi lamang po siya kung sino, kundi siya po ang ating Master, siya ang ating Lord, nandun yung pagpapasakop, dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, magagawa natin at gagawin natin ang mga bagay hindi ayon sa sarili nating kagustuhan, kundi dahil sa ito ang kalooban ng Diyos. Naniwala tayo sa Kanya, hindi lang basta kung sino siya, kundi siya ang lahat-lahat sa buhay. So pagpapahalaga sa pagkakilala kay Kristo, kahit ano pa mang mga bagay sa mundong ito na iyong ikumpara na mga mahalaga, nawawalan lahat yan ng kabuluhan kung hindi mo kilala ang ating Panginoong Hesukristo. So ikaw na nakikinig ngayon, kung hindi mo pa napagpasyahang si Kristo ay tanggapin sa iyong buhay bilang tagapagligtas at Panginoon, ito na ang araw. Ito ang araw na ginawa ng Diyos para maligtas ka, para sampalatayanan mo si Kristo Jesus. Tanggapin siya, hindi lamang bilang tagapagligtas, higit sa lahat, bilang iyong Panginoon, upang ang hinihingi ng kautusan ay iyong maipamuhay, hindi sa sarili mong kagustuhan, kundi ayon sa kalooban ng Diyos, sa magitan ng Jesucristo, na iyong pinagkatiwalaan ng lahat-lahat sa iyong buhay. Magandang araw po at pagpalain tayo ng Diyos at patuloy nating maranasan ang Kanyang kapangyarihan sa tuloy-tuloy nating pagkakilala
sa Kanya. God bless you all.